A blessed day, learners. Get ready and prepare yourselves as we embark on this journey to learn and enjoy this video. Today, we will study the examination of typewriting, definition of terms. Stay safe, and God bless you always. This is a Teacher Lumabon YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Typeface. The term typeface refers to the specific design of the printing surface on a type block used in conventional typewriters. In an electric typewriter, it denotes the printing surface located on the rotating head or sphere, which imprints characters onto paper. The typeface is crucial in determining the style and appearance of the printed text, including aspects such as font, size, and spacing. Typeface. Ang terminong typeface ay tumutukoy sa partikular na disenyo ng printing surface sa isang type block na ginagamit sa conventional typewriters. Sa isang electric typewriter, tinutukoy nito ang ibabaw ng pagprint na matatagpuan sa umiikot na ulo o globo na nagtatak ng mga karakter sa papel. Ang typeface ay mahalaga sa pagtukoy ng estilo at hitsura ng nakaprint na teksto, kabilang ang mga aspeto tulad ng font, laki, at espasyo. Typeface defect. A typeface defect refers to any noticeable flaw or irregularity in the printed characters caused by physical damage or wear to the typeface metal. These defects can manifest as deformations, chips, or breaks in the typeface, leading to inconsistent or abnormal printing. Typeface defects can also arise from malfunctions or issues in the typewriter's printing mechanism, resulting in irregular or distorted characters. Typeface defect. Ang typeface defect ay tumutukoy sa anumang kapansin-pansing depekto o irregularidad sa mga nakaprint na karakter na sanhi ng pisikal na pinsala o pagkasira sa typeface metal. Ang mga depektong ito ay maaaring magpakita bilang mga deformation, chips, o break sa typeface na humahantong sa hindi pare-pareho o abnormal na pagprint. Ang mga depekto sa typeface ay maaari ding lumitaw mula sa mga malfunction o mga issue sa mekanismo ng pagprint ng typewriter na nagre-resulta sa mga hindi regular o baluktot na mga karakter. Characters. In the context of typewriting, characters encompass all the symbols that can be generated by a typewriter, including letters, both uppercase and lowercase, numerals, punctuation marks, and special symbols. Each character is created by the typeface pressing ink onto paper, forming the text of a document. Mga karakter. Sa konteksto ng typewriting, ang mga karakter ay sumasaklaw sa lahat ng mga simbolo na maaaring mabuo ng isang typewriter, kabilang ang mga titik, kapwa malaki at maliit, numeral, mga bantas, at mga espesyal na simbolo. Ang bawat karakter ay nilikha sa pamamagitan ng typeface na pagpindot ng tinte sa papel na bumubuo sa teksto ng isang dokumento. Piquet typeface. The Piquet typeface refers to a typeface style that produces characters spaced 10 characters per horizontal inch. This typeface is traditionally used in typewriting and is known for its readability and uniformity, making it ideal for formal documents, legal papers, and other text that requires clear and consistent spacing. Piquet typeface. Ang Piquet typeface ay tumutukoy sa isang estilo ng typeface na gumagawa ng mga karakter na may pagitan ng 10 karakter bawat paalang na pulgada. Tradisyonal na ginagamit ang typeface na ito sa typewriting at kilala sa pagiging madaling mabasa at pagkakapareho nito na ginagawa itong perpekto para sa mga formal na dokumento, legal na papel, at iba pang teksto na nangangailangan ng malinaw at pare-parehong espasyo. Elite typeface. The elite typeface is another typeface style commonly used in typewriting, characterized by a denser spacing of 12 characters per horizontal inch. The elite typeface creates more compact text, allowing for more characters to fit on a single line, which can be useful for documents requiring detailed or extensive information within a limited space. Elite typeface. Ang elite typeface ay isa pang estilo ng typeface na karaniwang ginagamit sa typewriting na nailalarawan sa pamamagitan ng mas siksik na espasyo ng 12 karakter bawat paalang na pulgada. Lumilikha ang elite typeface ng mas compact na text na nagbibigay daan para sa mas maraming karakter na magkasya sa isang linya na maaaring maging kapaki-pakinabang para sa mga dokumentong nangangailangan ng detalyado o malawak na impormasyon sa loob ng limitadong espasyo.
Proportional spacing machine. A proportional spacing machine is a typewriter designed to mimic the spacing of professionally printed text. Unlike traditional typewriters, which allot equal horizontal space to each character, a proportional spacing machine adjusts the space allocated to each character based on its width. This results in more aesthetically pleasing text with balanced spacing, similar to that produced by typesetting machines used in publishing. Proportional spacing machine. Ang proportional spacing machine ay isang typewriter na idinisenyo upang gayahin ang spacing ng propesyonal na nakaprint na teksto. Hindi tulad ng mga tradisyonal na makinilya na naglalaan ng pantay na paalang na espasyo sa bawat karakter, inaayos ng proporsyonal na spacing machine ang espasyong nakalaan sa bawat karakter batay sa lapad nito. Nagre-resulta ito sa mas kaaya-ayang teksto na may balanseng puwang, katulad ng ginawa ng mga machine sa pagtype ng sulat na ginagamit sa pag-publish. Transitory defects. Transitory defects refer to temporary and often minor issues in a typewriter's output that can be resolved through simple maintenance, such as cleaning the machine or replacing the ribbon. These defects may include smudged or faint characters, misaligned text, or irregular spacing, all of which can be corrected without requiring any significant repair or adjustment to the typewriter. Pansamantalang mga depekto. Ang mga transitoryong depekto ay tumutukoy sa pansamantala at kadalasang maliliit na issue sa output ng isang makinilya na maaaring malutas sa pamamagitan ng simpleng pagpapanatili, tulad ng paglilinis ng makina o pagpapalit ng laso. Maaaring kabilang sa mga depektong ito ang mga nabasag o malabong karakter, hindi maayos na teksto, o hindi regular na espasyo, na lahat ay maaaring itama ng hindi nangangailangan ng anumang makabuluhang pagkukumpuni o pagsasaayos sa makinilya. Permanent defects. Permanent defects are more serious and enduring issues related to the typeface or printing mechanism of a typewriter. Unlike transitory defects, permanent defects cannot be fixed by routine maintenance such as cleaning or ribbon replacement. These defects may involve damage to the typeface itself, such as worn or broken letters, and may require professional repair or replacement of the affected components. Mga permanenteng depekto. Ang mga permanenteng depekto ay mas malala at nagtatagal ng mga isyu na may kaugnayan sa typeface o mekanismo ng pagprint ng isang typewriter. Hindi tulad ng mga pansamantalang depekto, ang mga permanenteng depekto ay hindi maayos sa pamamagitan ng regular na pagpapanatili tulad ng paglilinis o pagpapalit ng laso. Ang mga depektong ito ay maaaring may kasamang pinsala sa typeface mismo, tulad ng mga pagod o sirang mga titik, at maaaring mangailangan ng propesyonal na pagkumpuni o pagpapalit ng mga apektadong bahagi. Malalignment or alignment defects. Malalignment or alignment defects refer to issues in the typewriter's printing condition where the characters do not print in their correct position. These defects can cause letters to appear misaligned, either too high or low, too far to the left or right, or slanted from their proper position. Malalignment can result from worn or damaged components, incorrect adjustments, or general wear and tear of the typewriter, affecting the readability and appearance of the printed text. Malalignment o alignment defects. Ang malalignment o alignment defects ay tumutukoy sa mga isyu sa kondisyon ng pagprint ng typewriter kung saan ang mga karakter ay hindi nagpiprint sa kanilang tamang posisyon. Ang mga depektong ito ay maaaring maging sanhi ng paglitaw ng mga titik na hindi pagkakatugma, masyadong mataas o mababa, masyadong malayo sa kaliwa o kanan, o slanted mula sa kanilang tamang posisyon. Maaaring magresulta ang malalignment mula sa mga sira o nasirang bahagi, maling pagsasaayos, o pangkalahatang pagkasira ng makinilya na nakakaapekto sa pagiging madaling mabasa at hitsura ng nakaprint na teksto. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic learning guide to criminology, notes on criminalistics. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumabon YouTube channel.